Chapter 4. Alam mo, sobra na ako nangingayan sa'yo kaya tumahimik ka na. Bulyaw ko. Halos hindi makapagsalita si Eloisa sapagkat ipinakain ko sa kanya ang natitirang abo sa loob ng garapon. Agata, tama na! Awat ni Carlito sa akin. Sabing huwag kang lumapit. Bulyaw ko at sabay bata sa kanya ng garapon at muling napatra si Carlito. Lumayas kayo! Layas! Sabi ko at hinawakan ko ang buhok ni Eloisa at sabay hila. Ikaw, labas! Utos ko sa aking asawa at paatras itong bumaba. Tama na, Agata! Sabi ni Carlitos at paatras itong lumabas ng kwarto at hindi ko siya pinapakinggan. Bitawan mo ako, nasasaktan na ako, hayop ka! Eliza said. At pagkapang ito sa sahig na sumunod sa akin, sapagkat hila-hila ko ang kanyang buhok. Nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan si Carlito at sumunod naman ako. Hanggang nasa ibaba na si Carlito at kami ay nasa gitna pa ng hagdan. Bitawan mo ko! Nasasaktan ako! Carlito, tulungan mo ko! Pagsisigaw ni Eliza. O sige, bitawan! Sabay tulak ko kay Eliza pababa ng hagdan. Nagpagulong-gulong siya at panay ang sigaw hanggang sa bumagsak siya sa baba. Sige Carlito, subukan mong hawakan siya sa harapan ko para isaksak ko to sa'yo. Banta ko at tinutukan ko siya ng gunting. Kaya wala silang nagawa kundi ang panoorin si Eliza na namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang bewang. Masakit ba ha? Kulang pa yan sa sakit na pinaranas mo sa akin. Bulyaw ko kay Eliza. Agata, patawarin mo ko, patawarin mo na kami. Pagmamakaawa naman ni Carlito. Patawarin? Alam mo ba kung anong ginagawa ng kabit mo sa tuwing wala ka ha? Puno ako sa pananakit ni Eliza. Pinabayaan niya ako sa kwarto ng mahabang oras. Puno ako ng sampalat sa bunot ng demonyang hitad na yan. Puno ako sa galit at pinagsasampal ko si Eliza sabay sa bunot sa kanyang mahabang buhok. Ibinalik ko lang sa kanyang ginawa niya sa akin. Tama na, Carlito, huwag ka maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Sigaw ni Eliza. Ako pa ang sinungaling ngayon? Lumayas kayo sa pamamahay ko. Lumayas kayo! Pagsisigaw ko at hinila ko na naman si Eliza patungo sa labas ng bahay at naiwan si Carlito sa may pinto. Agata, please patawarin mo ko. Naging mahina lang ako. Mahal na mahal kita, Agata. Maawa ka, patawarin mo ko. Paulit-ulit niyang pagmamakaawa at lumuhod sa aking harapan. Patawarin? Paano kita mapapatawad, Carlito, kung mismo harap-harapan mo akong pinagtaksilan? Harap-harapan yung ginagawa sa akin ng kababuyan niyo. Paano kita mapapatawad, Carlito? Hindi. Pagbayaran yung dalawa ang ginawa niyo sa akin. Galit na galit kong sabi sa kanya. Agata, mahal na mahal kita. Sabi ng aking asawa na hilam sa luha ang mga mata. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil ang totoo'y mahal na mahal ko pa rin si Carlito. Pero hindi ko sila mapapatawad sa ginagawa nila sa akin. Mas pumaibabaw pa rin ang galit sa aking puso sa tuwing naalala ko ang kanilang ginagawa. Lumayas ka, Carlito. Lumayas ka. Hindi. Asawa mo ako at bahay natin to. Please, Agata, pag-usapan natin to. Pagsusama mo niya, ngunit sadyang sarado ang aking puso ng mga sandaling ito. Labas! Sigaw ko at sobra na ang aking galit. Para na akong sasabog at pinagtatutulakan ko si Carlito hanggang sa labas. Agata! Malakas naman ang sambit ni Mateo. Agata, anak! Sigurin ng aking ina. Dali-daling lumapit sa akin si Mateo at kinuha niya ang hawak kong gunting. Akin na yun, Agata. Pilit inago ni Mateo ang gunting na aking hawak. Napatitig sa amin si Carlito na para bang nagtatanong ang mga mata nito. Ngunit wala akong pakialam kung ano pa ang kanyang iisipin. Mahalaga mapalayas ko sila. Hayop ka! Sinungaling mga agaw! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aking anak! Sigaw ng aking ina habang pinagsasampal niya si Eliza at may kasamang sabunot sa buhok nito. Alam ko nagawa lang yan ng aking inay dahil sa kanyang sobrang galit at awa sa akin. Carlito, tulungan mo ako, Carlito! Pagmamakaawa naman ni Eliza. Ano bang iniintay mo? Tulungan mo ang kabit mo at ilayo mo siya dito. Dahil baka kriminal pa ang anak ko nang dahil sa inyo. Tura ng aking ina. Agata, please, mag-usap tayo. Pagmamakaawa pa rin ni Carlito. Sa korte na lang kayo mag-usap. Sabat naman ni Mateo. Sino ka ba ha?
Bulyo ni Carlito sabay tulak niya kay Mateo. Munti kang matumba si Mateo at buti na lang nakaharang ako. Isang suntok ang pinakawala ni Mateo at tumama ito sa mukha ni Carlito at bumagsak siya sa sahig. Para yan sa asawa mo, bulyo ni Mateo sa kanya. Hindi nakapagsalita si Carlito at pinunasan ito ang kanyang labi. Duguan at isang matalim na titig ang pinukol niya kay Mateo. Umalis ka na at magsama kayo ng iyong kabit sa impyerno. Sigaw ko kay Carlito at pinagtutulakan ko siya papalabas ng aming bakod. Subalit bago pa man siya tuloy nakalabas ay nilapitan siya ng aking ina. 2 malakas sa sampal ang iginawad ni Mama. Pinagkatiwala namin sa iyo ang aming anak dahil akala namin mabuti kang tao at hindi mo siya kayang saktan. Sumbat ng aking ina. Bakit mo nagmang pagtaksilan? Si Agatha. Hindi mo iniisip na patuloy siyang lumalaban sa bingit ng kamatayan dahil mahal na mahal ka ng iyong asawa. Pahayag ng aking ina. Patawarin niyo ako, Ma. Natukso lang ako. Luha ang sabi niya. Ewan ko, Carlito. Tulad ng aking ina, tinalikuran na niya ang aking asawa at lumapit sa akin. Maraming mga tao ang nakakita sa kaganapan sa loob ng aming bakuran. Ngunit wala akong pakialam dahil hindi naman ako nalagay sa malaking kahihiyan. Nasaktan man ako ngayon pero alam ko na lilipas rin ito. Pasalampak ako na umupo sa sahig at napahagulhol sapagkat ramdam na ramdam ko pang sobrang sakit. Agatha, tama na anak. Makakalimutan mo rin ang lahat. Panunuyo ng aking ina sa bayakap niya sa akin. Mahal na mahal ko si Carlitos, Ma. Pero bakit hindi niya ako hinintay? Bakit siya nagpadala sa tukso? Parang bata akong subong sa aking ina. Tama na anak, tama na. Magpakatatag ka at labanan mo yung nararamdaman ngayon. Tugon niya at niyakap niya ako. Samantala, halika dito Agatha. Sabi ni Mateo at inalalayan niya ako para tumayo at dinala niya ako sa sala para makaupo ng maayos. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak at nag-aalala na ang aking ina at mabilis siyang nagtungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Samantala, Carlito and Eloiza's POV. Carlito, hintayin mo ako, sabit ni Eliza. Habang takbulakad ang kanyang ginagawa para lang mahabol niya si Carlito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Carlito at nagpatuloy ito sa paglalakad. Carlito, saan tayo pupunta? Tanong niya sabay kapit sa braso nito. Bahala ka kung saan ka pupunta. Bulyaw ni Carlito at tinanggal niya ang kamay ni Eloiza. Ganoon na lang ba, Carlito? Bakit? Ano bang meron tayo, Eloiza? Dahil sa'yo nawasak ang pagsasama namin ni Agatha. Nang dahil sa'yo nagkaleche-leche ako ngayon. Isinisisi ni Carlito kay Eloiza ang nangyayari sa kanilang buhay ngayon. Bakit? Ginusto mo naman, Carlito. Nasarapan ka naman. Ani Eloiza na hindi malang nakakakita ng pagsisisi. Kung hindi mo ako nilalandi, kung hindi mo ako inaakit, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Bulyaw ni Carlito sa kanya. Halos sa mga taong nakasalubong sa kanila hindi maiwasan ng mapalingon, lalo na sa suot ni Eliza na gutay-gutay at wala pa tong suot na tsinelas. Carlito, saan tayo pupunta? Tanong na naman niya. Umuwi ka sa inyo, then uuwi rin ako sa amin. Tugon ni Carlito sabay para niya ng taxi. Dali-dali siyang sumakay at agad niyang inutusan ng taxi driver na paandarin na. Carlito! Carlitos! Inabol ni Eliza ang taxi na sinasakyan nito. Nang matanto niyang walang pag-asa na hihinto pa to ay umupo na lang siya sa gilid ng kalsada at tumagulhol na animoy isang baliw. Samantala, Agatha's POV. Anong plano mo ngayon, anak? Tanong ng aking ina. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon, Mama. Sabay tayo ko. Patakbo akong bumanhik sa itaas ng bahay at kinuha ko ang mga damit ni Eliza at Carlito. Lahat-lahat ay tinapon ko sa baba at sinisigurado kung walang natitira ni isa. Kahit ang sapin ng kama, tinanggal ko rin. Tulala ang aking ina at si Mateo sa aking ginagawa at hinayaan lang nila ako. Nang matanto ko na wala nang natira, bumaba na ako para dalhin sa labas ng bahay ang mga damit nila. Matulungan mo ako, sabi ko para matapos ako agad. Tumulong na rin si Mateo na walang kibo at tanong. Nang mailabas namin ng lahat, agad ako nagtungo sa kusina. Kumuha ko ng posporo at nang makabalik ako ay agad kong sinindihan ang mga damit nila.
Nang papansin din ng aking ina na medyo okay na to at okay na ako, pansamantalang nagpaalam siya sa akin na balikan muna niya ang aming ama sa ospital. Sige ma, susunod na lang ako mamaya. Tugon ko. Dahil kailangan ko pang kabitan ng bagong padlock ang mga pinto upang hindi makapasok si Carlito ang kanyang hitad na kabit. Ihahatid ko na po kayo ma'am. Presenta ni Mateo. Huwag na Mateo, mas kailangan ka ng aking anak dito. Hindi, okay lang naman ako dito ma. Turan ko sapagkat gusto ko rin na ihatid siya ni Mateo. Huwag na anak, mag-taxi na lang ako. Nang makalis ang aking ina, agad ako umupo sa likod ng pinto at napasandal. Nag-iisip ako kung anong susunod na mga hakbang na aking gagawin. Okay ka lang? Malimani na tanong ni Mateo at umupo sa aking harapan. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung okay ba ako o hindi. Masyado pang magulo ang aking isip sa lahat ng mga pangyayari. Hindi ko na malaya na pumatak na naman ang aking mga luha. Naramdaman ko na lang ang mainit na palad ni Mateo na dumapo sa aking pisngi at pinunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang daliri. Napatingin ako sa kanyang mukha at bahagya siyang umiti sa akin. Malalampasan mo rin ang lahat, Agatha. I know you are a strong woman, sabi niya sa mahinang boses. Bahagya akong tumango na ibig kong ipahiwatig ay sumang-ayon ako sa kanyang sinasabi. Tumayo ako at nagtungo sa aming maliit na stock room at naghahanap ako ng malalaking padlock. Nang makahanap ako, agad ding bumalik sa sala at nagtungo sa labas ng pinto. Sabay pukpukod gamit ang martilyo para maikabit ko ang padlock. Medyo mahirapan ako at agad naman iyong napuna ni Mateo. Ako na. Anya at hinawakan ng aking kamay para kunin ang hawak kong martilyo. Salamat. Hinayaan ko na siya na tumapos ang aking sinimulan at ako'y tulala habang pinagmamasan ko ang kanyang ginagawa. Hanggang sa natapos na yun. Pagkatapos ay umalis na kami sa bahay upang puntahan ang aking ama sa ospital. Hindi na ako magtatagal, Agatha, dahil lalakarin ko pa sa korte ang kaso mo. Sabi ni Mateo nang maihatid niya ako sa ospital. Sige, maraming salamat ha. It's my pleasure. Dadalawin na lang kita sa inyo. Tugon niya. Okay, mag-ingat ka. Ikaw rin at huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Huling sabi niya. Isang linggong nanatili ang aking ama sa ospital at pagkalabas niya ay dumalaw naman si Mateo sa aming bahay at merong mga dalang papeles. Ano to Mateo? Tanong ko na makaupo na kaming pareho sa sala. Ang nilalaman niyan ay tungkol sa kaso na inihain natin laban kay Eliza at kay Carlito. Kailangan ko lang ang pirma mo para maisubmit ko na to sa korte. Pahayag ni Mateo at hindi na ako nagdadalawang isip sa pagpirma dahil yun naman talaga ang aking gusto. Dahil mabigat ang kasong inahain laban kay Carlito at Eliza, agad silang pinadalhan ng warrant for arrest. Napangiti ako at nakahinga ng malalim sapagkat malapit ko nang makamit ang hustisya laban sa kanilang dalawa. Samantala, Eliza's POV. Eliza! Samit mula sa labas at panay ang katok ng mga pulis. Ano pong kailangan nila? Kandamutan lang tanong ni Eliza sa mga kaharap niyang pulis. Ikaw ba si Eliza? Tanong ng isang pulis na siyang may hawak sa warrant of arrest. Opo, bakit po? May kasong nakahain laban sa iyo galing kay Mrs. Agatha Mendoza. Sumama ka ng maayos para hindi ka na masaktan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay meron din karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayanan, ito'y pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba to? Pahayag ng pulis sabay hawak sa kanyang kamay. Sandali, wala akong kasalanan. Pahatulungan niyo ako. Ayoko makulong. Pagsisigaw ni Eliza at natataranta namang lumabas sa mga magulang niya mula sa kanilang kwarto. Sandali mga sir, anong kasalanan ng aming anak? Pagtatakang tanong ng ama ni Eliza. Sumama na lang po kayo sa presinto para malaman niyo ang kaso ng anak niyo. Tugon ng mga pulis. Ayoko makulong, tulungan niyo ako ma. Pagsisigaw ni Eliza at humagulhol ito. Tulalangin na niya at halos hindi nakapagsalita sa pag-aresto sa kanilang bunsong anak. Wala silang ibang magagawa kundi ang sundan ng anak sa presinto. Samantala sa bahay ng mga magulang ni Carlito ay may 4 na pulis na dumating. Sino pong hinahanap niyo sir? Tanong ng mama ni Carlito. Si Carlito Garcia.
May warrant of arrest kami para sa kanya. Tura ng pulis. Ano? Pero bakit? Anong kaso ng anak ko at sinong nagreklamo sa kanya? Nagugulan tanong ng kanyang ina. Ang mismong asawa niya na si Agatha Garcia. Pangangaliwa ang kasong isinampa sa kanya. Ano? Buhay si Agatha? At sino ang babae ni Carlito? Nabigla ang ina ni Carlito at hindi makapaniwala sa kanyang nalalaman. Wala sa isip na pumanhik ang ina niya sa itaas ang kanilang bahay at kinatok ang kwarto ng anak. Carlito, lumabas ka muna. Galit na sabit ng ina nito. Bakit ma? Isang malakas na sampal ang iginawad ng kanyang ina sa mukha niya. Bakit pananiwala mo kaming patay na si Agatha? Anong ginagawa niyo sa kanya? Tanong ng kanyang ina na puno sa galit. Patawarin niyo ako, mama. May mga pulis sa labas at tinahanap ka. Alam ko namang mangyayari to kaya nakahanda akong pagbayaran ng ginawa ko sa aking asawa. Emosyonal na pahayag ni Carlito sabay tungon niya sa baba para sumama sa mga pulis. Napaiyak ang aking biyanan at hindi makapaniwala sa nangyari. Minahal nila ako na parang tunay nilang anak dahil naging mabuti ako kay Carlito at sa kanilang pamilya. Naawa rin siya sa anak sapagkat alam nila na mabait si Carlito at minahal ako ng tapat nung hindi pa kami na-aksidente. Sumapit ang pagliliti sa korte at nakaramdam ako ng konting kaba. Pero pilit kong pinapalakas ang aking loob. Ready ka na ba, Agatha? Mateo asked. Oo. Relax lang, okay? Okay, salamat. Hanggang sa pumasok kami sa loob ng trial court. Naunang dumating sina Carlito at Eliza. Nasa tabi nilang kanilang pamilya. Nakita ko ang aking biyana na umiiyak habang pinagmamasdan ako. At hindi siya nakatiis, tumayo at ito'y lumapit sa akin. Agatha, sabik niya sabay yakap sa akin. Kumusta ka na? Ano nangyari? Mga tanong ng aking biyanan sabay hawak sa aking magkabilang pisngi. Niloko nila ako, mama. Sinasaktan ako ng paulit-ulit. Tugon ko sabay patak ng aking mga luha. Paupo na tayo. Sabi ni Mateo at inalalayan niya ako hanggang sa upuan at nakasunod naman ng aking ina na walang kibo. Napalingon ako kina Eliza at Carlito. Ngunit kapwa silang dalawa na nakayuko at nakaposas ang kanilang mga kamay. Medyo nakaramdam ako ng konting awa sa aking asawa sapagkat nakikita ko ang pagpayat ng kanyang pangangatawan. Hindi ko maitago sa aking sarili na mahal ko pa rin si Carlito. Subalit nasasaktan ako kapag naalala ko ang kanilang ginawang kababuyan. Simula ng paglilitis, utos ng kataas-taasang kukom. Lumapit na sa sakdal. Anong tagapagsalita? Lumapit ako sa harapan at tumayo, sabay panunumpa na magsasabi ako ng buong katotohanan at walang halong kasinungalingan. Pagkatapos umupo na ako, lumapit si Mateo sa akin nagtatanong bilang aking abogado. Kinuwento ko naman ng buong katotohanan. Habang nagsasalita ako, ipanay naman ang titig sa akin ni Carlito at sabay lingon niya kay Eliza. Na halos hindi makapaniwala sa aking sinasabi dahil binulgar ko ang kanilang ginagawang kalaswaan. Nang matapos si Mateo ay mali siyang umupo at sumunod na nagtanong sa akin ay ang abogado naman ni Eliza. Ang nagtanong sa akin ngunit wala akong takot na hinarap ang kanyang abogado at sinagot ko ang lahat niyang tanong sa akin. Nang matapos si Eliza naman ang tinatawag at ng tagapagsalita hanggang sa nagsimulang magtanong si Mateo sa kanya. Anong ginawa mo sa bahay ni na Carlito at Agatha? Tanong ng aking abogado. Nagtatrabaho ako bilang isang private caregiver kay Agatha. Sagot ni Eliza. Sino si Agatha? Tanong ulit ni Mateo. Asawa po siya ni Carlito. May sakit ba ang asawa ni Carlito? Meron po. Komatos ang kanyang asawa at hindi totoong sinasaktan ko siya. Nagsisinungaling po siya. Paano niya naman malalaman yun? Komatos nga po siya. Sa katunayan po, inaalagaan ko po siya ng maayos at mabuti. Pagsisinungaling ni Eliza. Sino kumuha sa'yo para magtrabaho ka bilang private caregiver? Si Carlito. Kasama ba sa iyong pagtatrabaho ang akitin si Carlito? At pumatol ka sa kanya? Diretsahan tanong ni Mateo. Objection, Your Honor, hindi po. Putol na sasabihin ng abogado ni Eliza sapagkat binara ito ni Mateo. Kagalang-galang na hukom. Ang aking katanungan ay kaugnay sa pangyayari. Sabi ni Mateo sa judge. Proceed. Pagsangay naman ng judge. Ulitin ko, kasama ba sa iyong pagtatrabahong akitin si Carlito? At pumatol ka sa kanya? Pabulyaw nitong tanong.
Ang lahat ng mga dumalo sa paglilitis ay nagkagulatan at nagbulong-bulungan. Hindi po totoo yan. Walang katotohanan na kanyang sinasabi. Sinungaling ang babaeng yan. Galit ni Eliza at tinuro pa ako. Kagalang-galang na hukom, pinahintulot po ninyo na ilabas namin ang matibay na ebidensya. Pakiusap ni Mateo. Pumayag ang hukom at nagsimulang buksan ng video. Nagkagulatan ang lahat nang makita nilang sinasaktan ako ni Eliza. At kahit siya may natulala nang mapanood niyang video. Ang masigit na nagulat sa lahat ay si Carlito. At napatipik siya ng husto kay Eliza. Titig na titig at punong-puno sa galit. Oh my God! Boses ang karamihan ang mapanood nila ang pagtatalik nilang dalawa. Na si Eliza pa mismo humubad sa buong suot ni Carlito at agad siyang pumatong. Yang-iya si Eliza at Carlito sa pangyayari at ako naman ay walang tigil sa paghagulhol. Dahil muling bumalik sa aking alaala ang lahat ng pangyayari. Niyakap ako ng aking ina sa sobrang awa niya sa akin. At marami rin sa mga panauhin na umiiyak lalo ng awing mga kakilala. Nakita ko rin ang paggagulol ng aking biyanan at ni Carlitos. Ganon rin ang mga magulang ni Eliza. Ngunit hindi nakatiis ang ina niya at patakputong lumabas na nagumahagulhol at hiyang-hiya sa ginawa ng kanyang anak. Kahit ng kanyang amay lumabas ring luhaan. Naiwan si Eliza sa loob ng korte na nag-iisa. Kahit ang abogado niya ay napahiya sa loob ng hukuman sapagkat hindi niya yun alam at nasorpresa na lang to sa napanood. Ngayon, anong masasabi mo, Miss Eliza? Nagsisinungaling ba si Agatha? Tanong ni Mateo. Ngunit hindi sumagot si Eliza at nanatili lang itong nakayuko. Case dismissed. Magkikita tayo sa susunod na paglilitis para sa paghatol. Sabi ng kagalang-galang na hukom at tumayo na to. Agad kinuha ni Carlito si Eliza ng mga kapulisan at muling ibinalik sa kanilang selda. Tayo na. Yaya ni Mateo sa akin dahil nanatili pa rin ako nakaupo at tulala. Anak, tayo na. Sabi ng aking ina at pilit niya akong pinatayo. Kahit maglakad kami, papalabas ay patuloy pa rin ang pag-agos ng aking mga luha.